if there is a break in a 220 110 volt auto transformer, step down siya no from 220 to 110. So the connection looks like this, or diagram looks like this. 220 dito, tapos 110 volt naman sa load side. Yan, ito yung load natin. So what, ano daw? In the winding, which is, if there is a break in the winding, which is common to both. So look at our diagram, ito yung common winding, oh. Present siya sa primary, present din po siya sa secondary. So nagkaroon daw ng break dito, paki-imagine na tanggal yan. Ano na ang maging output voltage natin or sa load voltage? Sa part ng load. So if you look at it, the connection would be series. Parang naging series na lang na inductor at saka yung load, 'di ba? Parang naging ganyan na siya eh. Parang ganyan. Parang ganyan. Naka-series na po siya. Okay, mukha siyang series. Naka-series ang load sa inductor. So, parang inductor na lang 'yon. Ito, inductor na lang. Tapos ito naman po yung ating load. 220 volts iyon. And since konti lang naman yung drop dun sa inductor, ang voltage po sa load mag-approximate lang din sa 220. Okay, approximately 220 volts lang din yan. Konti lang yung drop sa inductor natin. Okay? Kaya parang approximately 220 lang din. Diba? Input mo 220. So sa load, approximately 220 lang din po yung mababasa nating voltage drop doon. Okay, next, number 12. Ito na yung objectives kanina. The chemical used in a breather for transformer should have the quality of absorbing moisture. So yun po yung primary na purpose, but nagkakaroon ng breather. FYI, ang transformer humihinga rin po. Nagbe-breathe in tsaka nagbe-breathe out. Depende sa load nung sinusupplyan or nakaka-connect sa kanya. So kapag low po yung load, ang tendency, yung oil bababa rin yung volume niya. Mababa kasi yung temperature, kaya magbe-breathe in po yung transformer ng air. Ngayon, para maiwasan na magkaroon ng moist, yan i-absorb po ng breather yung moist sa air para hindi makontaminate yung oil. Yun naman po yung purpose. Absorb moisture to prevent contamination of oil. Kasi yung oil natin sa loob ng transformer, very important yun for insulation or cooling. Kapag fresh pa yung sige, mamaya na lang yan. May tanong pala doon sa loob niyan. So, tandaan na lang, no? Yung breather natin. Ito yun. Tapos, ito nga pala yung conservator. Connected ang breather sa conservator tank. Ito yung breather. Yan. Yung parang maliit lang na yan. Na-absorb niya yung moisture ng air na na-breathe in ng transformer. Next, number 13. A 20 kVA load is to be supplied at 500 volts. An ideal step-up auto transformer is used to correct this load to a 400 volt source. Find the current in the common winding. So, step-up auto transformer, edi ganito yung itsura niya. Mas malaki sa secondary side. Mas maliit dito. So, sabihin mo lang ito yon, yung primary side natin. To correct this load to 400 volt. Okay, may mga keywords ka naman, supplied at 500 volt. So, ang primary natin, ito yung 20 kVA load natin, di ba? Connected ang load sa secondary side. Yan yung ating load. So, ang lumabas daw dito na rating niya is 20 kVA. Tapos, it should be supplied at 500 volts. Yan. So, matik, ito na yung ating secondary voltage.
Ngayon, ang primary voltage natin is 400. Yan o, may mga keyword po kayo, source. Diba? Ito yung source side natin. Yan, ayan yung source side natin. So, ang voltage naman dito is 400 volts. So, sabihin mo nang ito ay E primary. Ngayon, ang tanong, find the current in the common winding. So, ito yung current dito. Ako, ang palatandaan ko lagi, i-label ko muna yung direction ng current. Dahil ito yung source, pag ganyan yung current niya. Dahil yun yung load, pag ganun yung current niya, di ba? Susuplayan niya yung load eh. Ngayon, ano ang sign ng ating common winding? Ako, ang palatandaan ko po, kung, di ba ito yung maliit na branch ng transformer? Yan, yung maliit po. Kasi depende eh, pwedeng step down. Pwedeng yung maliit nandun sa kabilang side. So, kung ano yung direction ng maliit or yung mas maliit na side, ito susundan ko lang yan. Pag reach niya dito, itutuloy mo lang. Yun yung direction ng common winding. Current. Yun yung guide ko lagi. Kaya hindi ako nawawala. Okay? So, ito yung current sa common winding. Yan. Nasundan? Kung ano yung maliit. Yun sundan mong direction para sa current ng common winding. Okay, so IC yun, ito ay I primary, yun naman sa taas ay secondary, di ba? And we can, pasensya na sa boses. So, makakagawa tayo ng relationship, KCL. So, I primary is the sum of the common winding plus the secondary. So, I ng common winding is the difference of the primary current and the secondary current. And yun, madali lang natin masasolve yung mga current. Diba, ang current is ratio lang ng S sa V, kung saan mang side yan. So, sa primary side, ang kagandahan naman ng transformer, yun nga, nag-step up or step down man siya ng voltage, nagre-remain po yung frequency at saka rating niya, both sides. So, same po na 20 kVA load sa primary at saka sa secondary side. So, this is equal to 20 kVA divided by voltage at any side na yan. This is 20 kVA. Sa primary muna tayo, 400 volts. Sa secondary naman is 500 volts. Ayun, i-type nyo lang. Ang makukuha nyo sagot dito is 10 amperes. So, yan yung current na dumadaan sa ating common winding. Okay, picturean nyo na. Next, number 14 tayo. In autotransformer, power is transferred through both conduction and induction process. So, may ni-note ako dito. Sa part ng induction, yung ano yun, yung sa common winding. Babalik ko lang dito. Yan. So, saan nangyayari yung induction? Sa common winding. Tapos, yung conduction naman po is sa V2 times I1 yun. Okay, lagay ko na lang yung formula para matandaan nyo. So, inductive transfer. Sakaling hindi nyo pa na-tackle ito, no? So, inductive transfer, that is equal to V secondary, I primary minus I secondary. Kung mas nasanay po kayo sa mga subscript na 2 para sa secondary, tas 1 para sa primary, it's okay. Masanay lang po kasi ako sa S tsaka P. Okay, sa conductive transfer naman, or conduction, ang formula po natin dyan is V S times I primary. Yan yun. So, dalawa yung power transfer daan. Dahil nga may common winding. Okay, number 15. A top changer is used on a transformer. Like ito, yung diagram po natin ng top changer. Siyempre, i-move mo lang yan, magkakaiba na yung number of turns. Kunwari, minove mo sa 1, edi iba na yung number of turns. Diba? Mula dito na lang hanggang doon. So, yan yung mariread. Parang paganyan. So, top changer po.
Okay, so a tap changer is used on transformer for adjusting the voltage on the secondary side. Like sa diagram natin, sa secondary lang yan, yung tap changer natin. So at any tap 1, tap 2, 3, 4, or 5 yan, mababago yung ating number of turns, kaya pati voltage mababago, diba? So pag tinap mo sa 5 yan, full na siya, yung windings. Yan na yung number of turns, so buo na rin yung voltage. So, dun yung terminal dito. Parang ganyan. Yan, for your reference na lang yung diagram. Next, number 16, 13.8, 480 volts, 10 MVA 3-phase transformer has 5% impedance or per unit impedance. Yan po yung percent impedance, yung Z natin, or Z per unit. Same lang yung mga yan. What is the impedance in ohm referred to the primary? Okay, so tandaan, kaya nga tayo nag-per unit, engineers, kaya tayo nag-per unit kasi safe po to gamitin. Same ang value, primary man or secondary side. Ang sagot po natin dito is 5% pa rin. Okay? What is the impedance in ohm referred to the primary? Ay, actual ang tinatanong dito. Sige, actual. Pag per unit, ang sagot 5%, di ba? So, what is the impedance in ohm? Ayun, nakita ko yung mali ko. In ohm. So, actual ang tinatanong. Kasi sabi ko nga kanina, ang per unit impedance hindi po nagbabago at any side. Referred to primary man siya or referred to secondary, 5% pa rin po yan. Ngayon, actual ang tinatanong pala, I thought yung per unit pa rin. So, don't worry, kaya natin yan. Gamit lang yung relationship ng per unit, lagi po yung ratio ng actual sa base. Okay, yan po ang per unit natin. So, actual kasi ohms. Kasi pag sinabing per unit, unitless po yan. So, dito tayo. So, ang target natin, Z per unit, di ba? 5% yan. So, target po is Z actual over Z base. So, to solve for the actual impedance, ayan, i-multiply lang natin yung per unit impedance na 5% sa base impedance. And take note, may pinapansin dito, no? Primary. Kasi yan na nga po, at any side, syempre, ang actual impedance magkaiba. Kaya nga actual eh. So, kunin natin yon. Referred to primary. So, ano nga ba ang base impedance, actual at primary? So, using this formula, S is equal to V squared over Z. Diba may ganyan tayong formula? So, kunin natin dyan yung Z base. Okay, so kunin ko yung Z base, no? Given po yung actual, primary tayo, huwag malilito. So, Z base, therefore, is V squared. So, sa primary side, ano bang voltage? 13,800. Yan, so 13,800 square divided by S of the transformer. So, 10 MVA at any side. Primary man or secondary. Same yan, na 10. So, let's see kung ano ang ating Z base. O, sige, copy ko na lang para diretso yung sagot. Ito. Ang buong yan. O, type ko na lang pala. Total na simulan ko na. So, 13,800 square natin, then divide sa 10 mega volt ampere. So, we have 19.044 ohm. So, yan ay ang ating Z base. Okay, so this is 5%, right? So, ang Z base naman natin, 19.044 ohms. Ayan. So, times 19.044 ohms. So, ang actual impedance in the primary side is, ingat tayo, no? Times natin sa 0.05. So, this is 0.9
0.9522. Okay. 0.9522 ohms. Okay, letter. Ay, wala palang choices to. Yan ang ating sagot. Okay, so yung ratio huwag kakalimutan. Actual over base. So, base impedance, madali lang yan. Fix ang formula ng base impedance natin. Tandaan mo na lang to. B squared over C. Sinusolve natin lagi ang Z base. Ang madalas na pinapahanap, actual o kaya per unit na value. Pero yung Z base, kaya nga base given dapat yan. Dapat may basehan ka ng parameters, base or given. Sige, pa-screenshot na lang yung number 16 natin. Okay, number 17. Three single-phase 10 kVA transformer connected delta-delta supply a balanced three-phase Y-connected load of 26 kVA. One transformer is removed for repair. Find the kVA load of each remaining transformer. Okay. Ayan, na-repair yung isa. Yung unang case, 3 pa yung transformer natin, di ba? Sige, ipaintindi lang natin yung concept para tumatak po sa inyo. So, itong bank na transformer natin, ang sinusuplayan, delta siya Delta-delta. So, line A, B, C. So, parang gano'n. Tapos, delta rin daw sa secondary. Hindi to mahalaga. Gusto ko lang pong ipaintindi. Hindi mahalagang may drawing. Okay, so ito naman yung sa secondary side. Yan, ito na yung papunta sa load. A, B, tsaka C. So, connected na dito yung load natin. Yan. Narito yung load. So, yung load daw na sinusuplayan is 26 kVA. O, edi yan din yung dapat, kahit na, kunwari, tinanggal na natin yung isang transformer. Yan, nandito, dadalawa na lang. Ni-repair daw yung isa Delta pa rin. Open delta. Parang ganyan. A, B, C. Okay. Tapos sa secondary, delta pa rin, no? Pero dadalawa nga kasi. So, A, B, C. So, parang ganyan. Dito na yung bago nating load. Ngayon, ilan na yung rating ng kada isa? Yun yung pinapahanap. Kasi, nabawasan sila So, magkano na yung contribution ng bawat isa? Nung una, yung sa 26 kVA, yung 3 pa yung transformer yan. Tig-kakan sila, tig 8.67 kVA. Yung 3 transformer. Ngayon, dadalawa na lang. Tig-ilan na sila, di ba? May sense po yung tanong. 26 kVA pa rin yung sinusuplayan nilang load. Okay, di ba? Magka-tig-ilan na sila. Doon napapasok yung formula natin kanina na pag open delta, VV, that is square root of 3S ng bawat isang transformer. No? So, ito, 26 kVA, yan yung total nga na pinag-sharean ng dalawang transformer Tapos, square root of 3 ito, S ng kada isa. Yan. So, alamin natin kung tig-ilan na. 26 divided by square root of 3. So, tig-ano na po sila? 15 kVA. Yan na po yung sagot. Dito, just for the, FYI na lang. Ang S ng kada isa naman dito, syempre, S delta divided by 3. Diba? 26 kVA divided by 3, which is 8.67. 3 kasi silang nagtulungan dyan, kaya medyo magaan. Pero nung dadalawa na lang po sila, yan, 15 kVA sila. Ito yung sagot. Huwag kalimutan yung mga ganyan na concept. Simple lang siya. Kaya wala rin pong choices. So, kVA load of each remaining transformer is 15 kVA. Mas bumigat na yung loading ng dalawang transformer. Nagtulungan na sila.
Next tayo, number 18. Sige po, pwede niyong picturean. Number 18, ito na yung binabanggit ko kanina. What is the percentage resistance referred to the primary? Okay, sabi kasi dito, percentage resistance of power transformer sa secondary side daw 2.5. Turns ratio 1:10. Tanong, ganun pa rin, di ba? Percentage resistance. Pero this time sa primary. Secondary yung isa kanina. So, nabanggit ko na kanina, per unit values are the same in both sides. Per unit values of a transformer is the same. Whether computed for primary, same for primary and secondary. Kaya yun yung turo sa atin pag nag-short circuit analysis na mag per unit kasi ma-eliminate yung yung critical na pag-analyze sa kung primary man o secondary. Wala nang ganun pagka naka per unit. Kasi same na nga ang per unit value at any side. So 2.5 pa rin yung sagot natin. Basta yung basis natin is consistent naman, no? Both side. Pag nagsasolve ng per unit. Base voltage, tsaka base MVA. Dapat accordingly dun sa ratio ng transformer. Talagang maki-equal yan sa dulo. Next, number 19. Tama ba yung na-highlight ko? Letter P, yung correct answer. 19 tayo. The function of oil in transformer, again, to provide insulation and cooling. So, yung natin, mga windings or core sa loob ng transformer, nakaano yan sa oil. Parang naka-submerge. Yan. Transformer oil is used to insulate high voltage electrical infrastructure such as transformers, capacitors, switches, circuit breakers. So, marami. Pinagkagamitan po yung oil as insulation or cooling. So, na-side search ko rin, pakinggan nyo na lang, transformer oils are designed to operate effectively at very high temperature, cooling, insulating, and stopping corona discharges and arcing. So, ganun ka-important yung oil as insulation. Very effective siya. Next, tertiary winding, di ba usually hanggang secondary winding lang tayo. So, nagkakaroon ng ikatlo, yan, tertiary winding, kapag ka-YY po yung connection natin. Sige, in-note ko na lang dito yung na-search ko. So, tertiary winding is also known, sige, is a third winding, para may idea lang tayo, is a third winding added to a two windings transformer also called stabilizing. Yan, FYI, this is also called as stabilizing winding. Yan. Tertiary winding. It stabilizes the neutral point voltage. So, pakinggan nyo na lang. Stabilizing winding helps in reduction of third harmonic voltages in the line. Reduce third harmonic. Yan. Harmonics kasi yung reason bakit hindi po perfectly sinusoidal yung wave ng mga voltage at current natin. Due to harmonics, yan yung mga non-linear loads. So, copper as well as iron losses. Diba? Sa efficiency naman talaga dalawa ang losses ng transformer. Copper tsaka iron. So, kung babaan natin yan pareho, tataas na yung ating efficiency. Will be high with low losses, syempre.
22, conservator tank. Yung kung saan nakakabit yung breather natin kanina. It is used, ayan, to take up the expansion of oil due to temperature rise. So, nagkakaroon ng temperature rise sa transformer, syempre, di ba, aware naman kayo, pag malaki yung loading po niya, mataas yung current na dumadaan doon. So, when this happen, mag-expand kasi yung oil, yung volume po niya. So, yung iba doon mapupunta sa conservator natin.